So, ayan mga idol, no, dun sa mga gustong matuto, ayan, bibigyan ko kayo ng idea kung paano magbuo nitong transmission. So, ayan, no, pinagtatanggal-tanggal na natin lahat, ayan, no. Kasi may mga nag-request sa atin, hiwalay-hiwalayin doon natin lahat tapos buuin natin siya ulit. Okay, so ito mga idol, bibigyan ko kayo ng idea, ayan. Tingnan nyo. Oh. Ayan, so ang daming mga washer niyan, ang daming washer. Ayan, no. Nakikita nyo, ayan o, ilang washer yan. Yan, ilang circlip lock yan o, yan. Ayan o, ang dami yan. So, napakaraming washer, ano. Pagdating sa mga rouser, ayan, tinan nyo, oh. So, napakaraming washer, ayan o. So, bushing, tapos washer, yan, ang dami o. Di ba? So, napakalaga na makabisado nyo to pag mga ganito para kahit paano hindi kayo magkamali. Kasi pag nagkamali kayo tapos mabuo nyo na siya, halimbawa may lagay nyo na siya doon tapos matakpan nyo na, patay. Tapos may problema pala, pwedeng magkabungi-bungi lahat yan. Okay, so ngayon bibigyan ko kayo ng idea. So yan, huwag nyo i-skip yung video at pakishare na rin mga idol para marami tayong matulungan na gustong matuto. Okay, so buuin natin siya. Unahin mo natin yung main shop, tapos susunod natin itong counter shop. So yan, buuin natin. Tapos pagka nabuo na natin yung transmission, ngayon ilalagay naman natin siya doon para malaman natin kung okay ba yung ginawa natin at yung wala bang naging problema. Kasi pag may mali sa gear, may mali sa washer, mahirapan tayong mag-ikot-ikot or ikambya-kambya, testing kung mayroong papasok na kambya, no? So ngayon, bubuuin na natin ito mga idol. Yan. So panoorin nyo itong video. Yan. So ngayon, umpisa na natin. Ayan. So umpisa na natin mga idol. Okay. So una, ito main shop, no? Ito yung main shop niya. Ito muna unahin natin. So una, washer. Tapos yung gear na to. Yan. Dito. Okay. Tapos spline washer. Tapos circlip lock. Yan, lagay natin circlip lock. So sa circlip lock lang naman tayo matagalan kasi medyo matigas. Saka pagka pinirsa natin baka maputol or di kaya tumalon. Ayan. Yan, lagay natin siya. Okay. Suksok natin siya dito. So, yan. Yun. So, pasok na. Tapos, sunod natin to. Yung gear niya. Yan. Tapos, circlip lock ulit. Ay, matigas ah. Yan, lagay natin circlip lock ulit, no? So, tandaan nyo lang yung mga idol, yung position o yung kung paano natin siya binuo. Kasi ito mga idol, bubuuin lang natin to para naman kahit paano ay mayroong ideya yung iba. Yan. Ito, circlip lock ulit dito. Yan. So, yun. Pagka naikot na, okay na yun. Tapos, ito na. Sunod na natin ito. Okay. So, ito naman, meron pa siyang isang washer dito sa ibabaw. Ay, washer. Ano pala? Spline washer ulit. Yan. Pares lang yun. Washer o spline washer. Yan. Tapos, ito lagay natin siya dito. Yan. Okay. Tapos, sunod na natin yung pinakahuling gear. Ito namang gear niya, sa pinakahuli, wala namang baliktaran to. Okay. Lagay natin siya ng paganito. Tapos, yung washer niyan mga idol ay medyo makapal. Ay, nawala na. Yun, ito. Ito yung washer niya. Okay, so nabuo na natin yung main shop niya. Tapos sunod na natin itong counter shop. Okay, so unahin natin yung counter shop niya. Dito naman tayo sa counter shop pala. So lagay natin to. Yan, bushing yan. Tapos ito nakatihaya. Ito yung kanyang sprocket side. Ito nakatihaya, oh. Yan. Lagay natin siya pag ganito. Okay, tapos washer. Yan, lagyan natin siya, washer na manipis. Tapos, so napakahalaga ng mga spline washer mga idol na may lagay nyo ng tama. Kasi pag hindi nyo malagay sa tama to, sigurado yan. Dudurog-durog, tadug-durog-durog talaga lahat yan. Walang matirang gear niyan mga idol pag gano'n. Okay?
Yan, so ilagay natin siya. Okay, yan. So ilagay natin siya dito. Yan. Malalaman nyo naman yan pagka na-shoot na yung pinaka-circlip niya. Kasi naiikot siya kasi may guide yan eh. May mga guide yan. Yan, may guide. Okay, so tapos na tayo dito sa kabilang sprocket side niya. Susunod na natin itong malaki. Ito. So ito naman ay pataob kasi yung gear na yan, yung 6 na yan, dito yan nasushoot. Yan o. So dito, yan. Tapos meron siyang washer na isa bago mo ilagay yung isang gear. Ito, washer muna. Yan, dito. Okay. Yan. Tapos, susunod na natin tong gear na to. Okay. Yan, nakatihaya siya. Yan. Tapos, spline washer na naman mga idol, no? Yan, spline washer na naman dito. Yan. Tapos, circlip lock na naman. So, yung iba malamang nahihirapan kayo dito. Pero pagka nasanay na kayo sa palagi yung ginagawa, na basic na lang sa inyo. Ayan. So, napakalaga lang naman pagka mga first time, wag nyo na lang kalasin. Okay? Kasi mahirapan kayo pagbalik. Yan. Yan. So, yun. Nilagay na natin yung circlip lock niya. Tapos, susunod na natin yung gear. So, yung gear na yan mga idol, kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dito sa ilalim 1, 2, 3, 4, 5. So yung 5 na yan dapat nasa taas yan. Okay? Yan, lagay natin siya pa ganito. Yan. Okay? Tapos sunod na natin itong bushing. Itong bushing nakatihaya. Yan o. Tapos ito naman, ayan malalim. Tapos yung sa taas pantay lang siya. Dapat kung ano yung malalim nasa ilalim yan. No? Kung ano yung malalim dito, nasa ilalim yan. Ganyan. Tapos meron siyang washer na isa pa. Yung medyo manipis. Okay? So, washer ng output shop, manipis. Tapos, pagdating naman sa input shop niya, ay medyo makapal. Ayan. So, ngayon, lalagay na natin siya sa makina. So, ang posisyon niya pagdating sa makina ay ganito. Ayan o, baliktarin lang natin. Ayan o. Okay, so ganito. So, ilalagay natin siya doon. Hindi na natin ikakat yung video para may idea din yung iba. Yan. So, ngayon, lalagay na natin siya. Okay, so lagay na natin siya dito. So paglagay naman dito, yan, unahin nyo muna i-shoot yung main shaft, tapos ikot-ikot lang konti. Okay, so wag nyo muna bibitawan yung pinaka-washer. So may washer kasi yan mga idol dito, kaya ganito ang hawak natin. Yan, so ayusin natin yung camera. Yan, so pagka na-shoot nyo na yung main shaft, galaw-galaw lang ng konti. Yan, pasok na yan, no? So bitaw, sa kanya siya bibitawan. Para sigurado na nakapasok yung washer. Okay? Kasi pa nakapatong lang, sigurado magkakaproblema tayo. Yan. Tapos ito yung shifting fork. So pares lang naman yan, dalawa. Kahit alin dyan, dalawa na yan. Basta ganyan yung forma niya. Tapos ito yung main shaft shifting fork niya. Lagay natin siya dito. Okay? So yan. Lagay na natin. Hawin natin konti. Lagay na natin yung shift drum. Yan. So, ngayon, sa paglagay naman, ikot-ikot natin siya. Yan. So, angat natin yung sa taas para pumasok. Angat din dito sa ilalim para pumasok din siya. Yun. Okay. Tapos, lagay na natin yung pin. Dito natin malalaman mga idol kung may mali dun sa ginawa natin. Kasi pag may mali yan mga idol, sigurado walang papasok dyan na kambya. Okay. Yun. Tapos ito naman, angat din ng konti. Yan. Tapos lagay nitong isang pin. Yan. Okay. So ngayon, malalaman natin kung may mali dun sa ginawa natin. Yan. So, ito ang pinaka-importante na meron siyang pre-wheel. Kasi kung walang pre-wheel, ibig sabihin, may baliktad sa gear, may baliktad sa washer, may baliktad sa circlip. So, pagka ganun, may problema tayo, magkakaproblema tayo. Okay, so ngayon, i-testing naman natin kung papasok lahat ang kambya. Okay, so 1, 2, 3, yan, 4, 5, tapos neutral. Okay, tapos balik natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yun. So, ibig sabihin mga idol, no, okay yung paggagawa natin. Walang baliktad na gear,
walang baliktad na sa paglagay ng circlip, walang baliktad na paglagay natin sa spline washer. So, ibig sabihin, okay lahat yung nagawa natin. Okay, so yan, makita nyo naman, walang natirang washer, no? So, ang kaibahan lang kasi dito mga idol, pag halimbawa, merong nagkulang na washer, hindi nyo talaga maiikot o mahirapan kayo. So, maganit, matigas yan. At kung meron man kayong naibaliktad na gear, so pag ganito pa lang, lock na yon. Okay, so ito kasi yan, may pre-wheel siya. So, kahit anong ikot-ikot mo yan, pasok lahat yan. Diba? So, napakalaga kasi mga idol na kabisaduhin nyo rin yung mga ganito. Ayan, pasok lahat. Diba? Ayan, pasok lahat yan. Okay, so sana nakabigay ng idea mga idol, no? Maraming salamat. Alright. Yan, Rouser 220, 180, 200 old model. So pare-pareho lang yan. Okay.